Naglabas na nga rin ng pahayag si Queen Hera patungkol sa pagka-denied entry ni Phuket sa Dubai Airport. Isa siya sa kasama ni Phuket papunta dito sa Dubai. Marami daw kasi ang nagsasabi or nambabasya kanila na hindi man lang daw nila sinabihan si Phuket sa rules and regulation dito sa Dubai Airport or dito sa Dubai. Dahil sila ay pangalawang beses na nakapunta dito sa United Arab Emirates. May lumalabas pa na mga post na gumamit daw si Phuket ng palikuran or CR ng mga babae sa Dubai Airport. Dahil kung talagang ginawa niya yon ay mabuting hindi siya kinulong. Dahil bawal na bawal yung dito sa UAE. At ayon sa kanila, sinabi daw sa immigration na hindi daw issue ang pagsusuot ni Phuket ng kasuotang pambabae. Hindi daw talaga yun ang issue kung bakit na-deport siya pabalik sa Pilipinas. Pero hindi daw sila nagkulang sa pagpapaalala kay Phuket bago ito na-deport. Wala man lang nagsabi kay Phuket, wala man lang ni isa sa mga kasama niya. Wala man lang ni isa sa amin na taga dito, ni last pagpunta ko dito was 2021. Walang nakakalam. Wala. We are honest. Walang nakakalam. Okay? But I don't think na fair sa amin para sabihan kami na sinadya namin. Bawal na kaming maging masaya, tumawa dito dahil sa nangyari. Kung alam nyo lang kung gano'ng ka-stress ang nangyari sa amin sa airport. Sa airport pa lang. So, gusto ko mag-apologize sa mga business partners namin dito, sa mga partners namin dito sa Dubai kasi nandun sila almost 10 hours na sa airport just because gusto namin maging makalabas si Phuket. So, ginawa namin lahat ng connection. So, gusto kong mag-thank you sa We Shop It. Thank you sa We Shop It Dubai. Sa travel agency na lahat sila as in madaling araw, alas 4, nandun pa, nag-aantay kasi sabi is makakalabas. So, paulit, back and forth kami. I mean, sabi kasi makakalabas na, sabi kasi yes na, sabi okay na, napatawad na, sabi okay na, and then, again, hindi na naman. So, ganun po yun nangyari. Okay? So, akala namin smooth lang, masaya lang dito, lahat ng itinerary okay, lahat ng outfits okay. Wala eh. Hindi namin alam. Okay? So, sa mga hindi talaga alam. Wala mo lang nakakaalam. Wala nang alam. Mas lalong wala kayong alam. At mas lalong wala kayong alam. Okay? So, it's not fair na ibabash nyo yung mga kasama namin na kami na nandito. At pagsasabihin ng kung ano-ano kasi wala kayong alam. Pare-parehas kayong walang alam. Pero meron nagsabi sa kanya and she can prove it. Yes. Na meron nagsabi sa kanya. Oh, meron naman pala nagsabi. Sa why behave. Ibang country to, mag-behave ka. Hindi ko alam kung nakailang ulit na akong sabi doon. Okay? Pero ang okay na ako basta safe siya. Okay na ako. Okay? So, yun lang. May nagsabi sa kanya, kasi may kapatid siya dito sa Dubai. So, aware naman siya. No? The rest, I don't have any control. Dahil nakauwi na si Phuket, safe na siya. Pwede na siya mag-post, pwede na rin ako mag-post at magsalita kasi iniiwasan ko na magsalita at mag-post siya habang hawak pa siya ng immigration doon sa airport. Pero, nung nagka-signal ako, kasi wala akong signal sa labas, at hindi ako nagbubukas ng cellphone kasi stress kami malala dito. First day namin sa Dubai, hindi kami nakatulog ng maayos lahat yung mga connections ko dito, lahat ng mga business partners, lahat sila aligaga kasi si Phuket ay naiwan sa immigration. First of all, nandito kami hindi para mamasyal, pero part na yon ng trip since nandito na kami sa Dubai. Pero nandito kami, ang main purpose is for business. Okay, for business. Si Phuket, si Roldan po ay ambassador ng Hiraglo. So, nandito sila to promote yung mga supermarkets sa Dubai. Ang purpose ng pagpunta dito ng team ay business. Okay? So, I don't think, no? Kung alam nyo, I don't think na magsasayang ako ng pera at sasayangan ko yung opportunity na maisama si Phuket dito at ma-promote yung Hiraglo just because yung mga sinasabi nyo na hidden agenda or ang goal ko is gumante. I don't think so. Kakapanood niya yan ang probinsyano or ang kakapanood niya yan ng teleserye.
nakakagigil, nakakainis yung mga kawalang laman ng utak nyo na kami pa ang sinisisi. Bakit hindi daw nasabihan? Hindi ko alam. Walang nakakaalam. Hindi kami aware. Ang last na pagpunta ka dito, 2021, hindi ko alam na nag-change sila. Mas humigpit sila sa dress code. Kahapon, pumunta kami sa The Global Village. Hindi na okay yung damit ko kasi above the knee. So, dati naman okay. So, itong bansa na to, nag-iiba-iba sila ng policy at walang nakakaalam sa akin, sa part namin, sa team namin. So, I don't think magsasayang ako ng pera, no? Kasi kung nagsasayang ako ng pera, edi sana sinama ko na lang yung mga anak ko. Edi sana sinama ko na lang yung mga kapatid ko, yung pamilya ko, kung magsasayang lang din ako ng pera para lang pagtripan si Pukerat. Ang main goal ko nung nandito si Pukerat, na-hold na immigration, ginawa namin lahat para lahat ng connections, lahat ng contacts dito para lang mailabas siya. Pero ayaw na talaga. Pinaka-the best na lang na nagawa is maiuwi si Pukerat na safe. So, nag-rebook kami ng ticket and everything para maiuwi siya sa Pilipinas or makauwi siya sa Pilipinas. So, saan ang gagaling at saan yung idea? Saan ang galing yung mga idea nyo na ganyan? Andun ka sa immigration, ikaw yung immigration officer, mismong immigration officer ang sabi, this is not because of outfit. Di ba, Bes, sabi? Yes, it's not because of outfit, sabi ng immigration officer. So, not because, ang daming grounds. Okay? So, hindi ka nandun, so wala kang karapatang sabihin na sinadya namin na pagsabihan na bawal yung outfit. Okay? Kasi wala ka sa sitwasyon. Hindi ikaw yung nandun. Hindi ikaw yung na-stress. Hindi ikaw yung gumastos. Actually, pwede makalusot sana yung outfit. Kasi pwede namang bihisan, pwede tanggalin yung makeup. Correct. Pero may another grounds pa. Reason. Okay? Yun pa yun. So, hindi na ako magde-disclose kung ano pa man yun. So, I suggest na bago magsalita, no? At bago ganyan, mag-accuse ng kung sino-sino. At ng kung ano-ano. Nope. Hindi successful ang plan because the original plan was mag-enjoy, mag-promote ng business ng Hiraglow, supermarkets here in Dubai na open na ang distribution ng Hiraglow. Kasama si Pukerat, kasama si Roldan, at susunod si Miss Chung. Ang original plan was kasama kaming tatlo and more on business meetings. Alam ni Pukerat yan. Pero naisingit namin, since kasama namin siya, naisingit namin yung mga itinerary sa tour, lahat pupuntahan namin. But since hindi kasama, pero hindi nakasama si Pukerat pero may makasama kong iba, so hindi naman kami magmumukmuk dito sa Dubai, sa room, at ika-cancel lahat ng itinerary just because hindi siya kasama. Okay? Andito pa yung eyelashes na sabi niya, i-check out mo mami ng eyelashes kasi kailangan natin nakaglam lagi sa Dubai kasi since business meeting mo nga po yun. Andito pa yung luggage niya, kasama namin. So, I don't think successful ang plan. So, kung ano man yung plan na sinasabi nyo, no. For me, hindi successful yung plan namin. Ito naman ang paliwanag ni Pukerat na siya mismo ang naharang ng immigration officer sa Dubai Airport. At hindi daw talaga issue ang pag-iingay niya at ang pagsuot niya ng kasuotang babae kaya siya na-deport pabalik sa Pilipinas. Dahil ang issue daw ay itsurang babae siya pero nakalagay sa kanyang passport ay male or lalaki. Yung reason ba't hindi ako nakapasok ng Dubai, hindi sa pananamit ko, hindi sa makeup ko, at hindi sa pag-iingay ko. Ang sabi sa akin ng officer na sinabi ko dito sa YT ko, sabi niya na it's because your identity do not match your passport. So, pag tinignan ako, may mukha akong babae, pero tingnan nyo yung passport ko is nakalaga doon male. So, yun yung pinaka-reason. Walang reason ako yung nakadamit ako ng pambabae. Hindi yun. Tsaka sabi ng officer, you know what, there's nothing wrong about you. Gender expression is okay. Pero yun nga, rules is rules. You should abide by the rules. At ito yung rules namin. So, pasensya na daw kung ganito yung nangyari. Sabi ko naman, it's totally fine. I understand that I should abide by the law and I'm not really familiar with your rules here and it's my first time so I don't have any idea. So yun te. Actually guys, kahit paulit-ulit nilang sinasabi na hindi daw problema ang pagsusuot ng kasuotang pambabae dito sa Dubai or sa United Arab Emirates. Pero guys, batas yan dito. May higpit na pinagbabawal ang cross-dressing or pagsusuot ng kasuotang babae pero isa kang lalaki. Pwede kayong mapagmulta,
pwede kayong makulong at pwede kayong ma-deport pa uwi sa Pilipinas. Kaya guys, sa mga nagbabalak na mga kababayan natin na pumunta dito sa United Arab Emirates, alamin, sundin, igalang at respetuhin ang batas dito or sa kahit saang bansang pupuntahan nyo.